Ngayong araw i-explore natin ang nooy masayang resort na ngayon ay abandonado na. Baka magkamali tayo ng step. Malaglag tayo. Nasa magandang kondisyon pa yung siya. Ang resort na ito ay na-establish sa pagitan ng 1999 na 2000s. Isa itong private resort na kayang umukupa ng maraming tao base sa laki at lawak nito. Meron ditong dalawang pool, cottages, private rooms at may isang malaking rest house. Ang last na video na makikita kung saan active pa ang lugar ay noon pang 2010 na nakunan ng ilan sa mga nagstay at naligo dito noon. Gamit ang Google Earth Satellite View, ito ang kanyang itsura mula 2000. At may kita rito ang pagbabago niya sa mga nagdaang taon. Hanggang sa kasalukuyang ito ay maging abandonado at sira-sira na. Gabi na at sobrang dilim na ng paligid nang dumating ako sa resort. Sobrang dilim. Tumambad sa akin ang ilan sa mga parte ng resort na natubuan na ng halaman at mga puno. At ang gusaling ito na tila bago pa na parang dating events place ng lugar. Parang ito yung part na na-maintain. Sa paglalim pa ng pagbaybay sa resort ay tatambad naman sa akin ng mga cottage ng lugar. Ito yung mga cottage explorers. Ito yung mga dating cottage dito. Ito yung pool, oh. Ang laki ng pool. At ang lawak. May mga structure pa dun sa dulo kung nakikita nyo. May mga isda. May mga isda, explorers. Ang dami ng isda. Sa tabi naman ng malaking pool ay makikita ang mga strukturang ito na tila private rooms. May kalawakan ito at kasya dito ang dalawang kama. At ang estilo nito ay parang hut na kadalasan makikita lamang sa mga beach resort. Parang hot siya. Dito cottage. Ito yung pinakang isa sa mga pool. Dalawa yung swimming pool dito. Ito may ano pa dito. Parang private din na na kwarto. Pero ito yung pinaka-pool niya. Ito ang dating itsura ng pool na ito noong ito ay malinis pa at naliliguan pa ng mga bumisita dito dati. Nakita niyo ba yan, explorers? Yan yung dating slide. Tapos ito yung dating pool. Ano to? For some reason may ganito dito. Tapos ayun yung slide sa may kabila. Tapos may mga isda rin, explorers, dito sa sa pool na to. Ang lalaki. Sa tingin ko mga tilapia to. Ito yung dating dito dati nakatingin yung mga lifeguard. Binabantayan niya yung mga taong naliligo dito sa pool na to. Natingin ko malalim. Mas malalim pa to dun sa isa. Baka magkamali tayo ng step at malaglag tayo. Hindi ako marunong lumangoy. Dressing room to. Yung nandun, dressing room siya. Sa mas namalayang pag-iikot ko sa lugar ay kailangan kong tignan ang aking kapaligiran dahil mas masukal na sa parting ito at nagtataasan na ang mga halaman at mga puno sa lugar na ito. Kaya kailangan kong mag-ingat dahil baka mamaya ay may mga ahas na nakatira sa lugar. Nasa likod. Mga cottage din. Itong mga cottage na to, explorers, dito nagsistay yung mga nagsiswimming dito noon. Tapos ito na yung second pool.
Kung maliwanag lang explorers, kitang-kita nyo to. Kung maliwanag lang, kitang-kita natin yung ganda nito. So pasukin naman natin yung ibang mga kwarto explorers dito. Maliit na gusali na to, na feeling ko private siya, na pang staycation dati. Dito nag-i-staycation dati. Ano kaya nasa loob nito? Nakalak siya eh. May daan dito. Wow. Malawak din pala. May loob pa din oh. Kitin natin. CR. CR lang pala to. Tapos ito, sa labas na. Malaki at marami pang struktura sa lugar na ito. At isang maliit na parte pa lamang ang pool at mga cottage. Kaya pinuntahan ko pa ang iba dito. Sa parting ito naman makikita ang mga cabin noon. Mas masukal sa parting ito at mahirap ang daan, pero sa pagpasok ko rito ay ito ang tumambad sa akin. Wow. Intak pa dito. Medyo okay pa. Medyo nasa magandang kondisyon pa yung CR. Ang cabin na ito ay tila ba na-stuck sa nakaraan. Ang mga gamit ay nasa isang pwesto lamang mula noong ito ay iniwan. Masasabing untouched ito dahil sa mga makakapal na alikabok at walang makikitang mga marka na ito ay nilipat-lipat na. Kaya mas nakakamangha ang gantong mga senaryong makikita sa mga abandoned place. Ang huling gusaling ating pupuntahan ay ang malaking rest house sa likod ng resort. Ang nag-iisang daan ng pwedeng daanan dito ay ang bintana sa bandang kanan ng gusali. At sa pagpasok namin sa loob ay tatambad ang malawak at napakaganda nitong sala. Maganda nga sa loob. Malaki nga ito. Ang ganda na ito. Ano? Kahoy ba to? Kahoy ba? Bakas na sa loob ang pagiging abandonado ng rest house dahil sa mga sira-sirang kisame at maalikabok na rin sa loob. Isa sa kapansin-pansin ay ang mga painting na nasa loob ay hindi na tinanggal magmula nung ito ay inabandona. At nandito na lamang ito hanggang sa kasalukuyang sa taas. Kwarto? Ganda. Kaki ka. Salamin na naman. Ang kama. Ay, ito may spring. May spring to. Mayroon ng spring. Ito yung sinaunang aircon, no? Aircon. Kaso sira-sira na siya dahil nakuhanan na ang mga part. May isa pang kwarto dito. Parang attic. Oo, attic siya. Kama. So, sa kabila, na lang eh. Tapos dito, may kama pa. Dito kita yung ibang part ng ibang part ng resort. Dito hindi ko to napasok kasi sobrang damo. Kung ano man ang dahilan ng pagsasara at bakit naging abandonado ang lugar na ito, ay naging tahanan nito ng kasiyahan, selebrasyon at pagtitipon-tipon ng magkakaibigan at magkakapamilya. Ang lugar man ay napuno na ng mga puno at mga talahib, hindi makukubli nito kung gaano ito noon kaganda. Ang mga lumang videos na ito ang nagpapatunay ng mga sinasabi ko. Ang mga bumisita dito noon ay nakaranas ng kasiyahan. May kita kung gaano sila dito noon nag-i-enjoy. Nakakamanghang makita ang nakaraan at kasalukuyan dahil kasalungat ito ng nakakatakot na pakiramdam sa kasiyahang nabigay nito noon. Ito na yung pinaka-last na explore natin. And daalis na kami. Ito yung nakakainis sa gabi mag-explore. Kasi hindi natin makita yung kagandahan talaga. Pero wala tayong magagawa.
gabi tayo dito pinayagan. So, ano lang, tiniis na lang natin. And mas gusto ko kasi din makita tong itsura ng loob ng resort na to. And, ayun. Alis na kami dito, explorers. And subscribe kayo sa channel ni John Mark. Pati sa, sa Team Galugad, Tom the Explorer, Mark PH Explorer, and Lakbay ni Elias, no? Alis na kami. And yeah, peace out.